Mamayang madaling araw pa inaasahang mararamdaman ang bagsik ng bagyong Yolanda sa Metro Manila. Isa sa mga binabantayan ang posibleng storm surge o daluyong sa Manila Bay. Live mula sa Roxas Boulevard sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sa lumipas sa maghapon ay halos hindi pa naman naramdaman dito sa Metro Manila yung mga senyales sa pagdating ng bagyong Glenda. Pero sa kabila nito ay nakahanda na raw ang maraming bahagi ng Kamaynilaan. Hapon na nang maramdaman ang buhos ng ulan sa lungsod ng Taguig. Pero sa halip na sumilong ang mga batang ito, sinasamantala pa nila ang pagtatampisaw sa baha. Target daw ng lokal na pamahalaan ang zero casualty. If there is a need, we will implement force evacuation dahil nandoon naman yung local drency and in areas which are identified as disaster prone areas, yung landslide prone areas, yung tinatawag natin yung flood prone areas. Talagang if there is a need for force evacuation, we will do that. Sa Parañaque, abala na rin ang ilang volunteers sa pagre-repack ng relief goods para sa mga residenteng posibleng ilikas. Ang mga taga-Roxas District sa Quezon City minsan ang nakaranas ng matinding pagbaha. Kaya naman nagtanda na raw sila at ngayon pa lang ay naghahanda na. Kadalasan kasing umaabot ng hanggang leeg o dibdib ang baha roon. Sa kabila nito, ilang bata ang naabutan ng GMA News na naglalaro sa ulan. Paalala ng mga otoridad, huwag nang magmatigas sakaling kailangang lumikas. Pag winarningan talaga na kailangan lumikas na talaga. Huwag nang hintayin pa yung tumaas pa yung tubig galing sa ilog. Binabantayan naman ang level ng tubig sa Lamesa Dam. So may mga evacuation centers naman in cases na tumaas talaga yung tubig or mag-spill over ang Lamesa Dam. Sana mihis o humina. Suspendido ang number coding, kansilado ang klase sa iba't ibang antas ng maraming paaralan at hindi pa man sumasapit ang alas 5 ng hapon. Tila napaaga ang rush hour sa bahaging ito ng Maynila. Una-unahang magpulasan at kanya-kanyang diskarte makauwi. Walang gustong maiwan sa kalsada dahil ngayong magdamag baka magparamdam na ang bagyong Glenda. Sinuspend yung klase namin and sinabi baka tumaas yung baha kaya kailangan na umuwi na maaga. So anong pakiramdam ng isang estudyante na walang pasok bukas? Pahinga. Yung mga damit, lighter, tubig, tsaka yung mahiga ng mga bata. Nakaredy na. Apo. Makikiramdam pa ang marami kung anong puwersa ang dala ng bagyo. Pero ang tricycle driver na ito, nilagyan ng armor ang service para imbis na magtago sa unos, tuloy ang pasada. May mga pasahero kaya bukas, sir? Ewan ko lang, sir. Hindi ko alam. Pero bibiyahe pa rin? Bibiyahe rin po. Sa pampang ng Manila Bay, makulimlim pero walang bahid ng pag-aalboroto ang dagat. Kabisado na raw ng mga dito na natutulog ang timbla ng tubig. At kung ang ganitong kondisyon daw ang pagbabasihan, wala raw dapat katakutan. Ilalagay lang po kami ng trapal po, sir. Kahit bumabagyo, lalagyan ng trapal lang? Pero dahil inaasahang direkta ang pagbagtas ng bagyong Glenda sa Kamaynilaan, babala ng otoridad sa publiko, bawal muna ang magmatigas. Ayon sa Project NOAA, nangyayari ang storm surge o ang pag-angat ng tubig mula sa dagat kapag malapit na sa isang lugar ang mata ng bagyo. Dito sa Metro Manila, posibleng hanggang 2 metro ang taas ng storm surge. Jessica, sitwasyon muna tayo dito sa may Manila Bay, sa may Roxas Boulevard. Bahagyan ng tumila yung pagbuhos ng ulan. Although kanina ay may mga ilang oras din bubuhos ito. At sa ngayon ay wala pa naman tayo nararamdaman o nararanasan na malakas sa pag-ihip ng hangin. At may dagdag lang natin, Jessica, kanina lamang ay nanunsyo ng MMDA na lifted o suspended ang number coding bukas July 16. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.